bilang isang presidential appointee, ang PNP chief ay nagsisilbi sa kasiyahan ng presidente. At na anytime pwede siyang tanggalin ng presidente. Hindi na kailangan magbigay ng legal na rason. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang usapin na sumasalamin sa kapangyarihan at struktura ng ating pamahalaan, ang pagtanggal kay General Nicolas Torre bilang chief ng PNP. So, tingnan natin yung legal na kwento sa likod ng pagkakalaglag ni General Torre at maraming nabigla dito, lalong-lalo na kaninang umaga, kahapon, ay nagulat tayo sa balita nito. So, tingnan natin yung legal na batayan sa pagtanggal kay General Torre at tingnan natin kung ano ba pinag-ugatan nito. Meron bang naging hidwaan sa pagitan ng PNP at ng NAPOLCOM? Itong NAPOLCOM, ito yung ahensyang nag-oversight sa polisiya. Narito ang mga pangyayari at i-recall natin kung ano ba talaga ang naging kuwento rito. Noong Agosto, ng buwang kasalukuyan, noong taon na to, nag-implement si General Torre ng malawakang reshuffle ng matataas na opisyal sa PNP. Kasama na ang paglipat kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang kanyang pangalawa sa pwesto. Next in rank to. So, mukhang hindi nagustuhan ng NAPOLCOM ang aksyon na ito ni General Torre. So, yung NAPOLCOM naglabas ng resolusyon noong August 14, 2025 na nagpapawalang bisa sa utos ni General Torre. Partikular nilang inutos na ibalik si Nartates sa dati niyang posisyon. Kaya nga lamang, itong ating general, sa halip na agad sumunod, hindi sinunod ni General Torre ang utos ng NAPOLCOM. Bagamat kalaunan ay sinabi niyang ayos na ang mainit na issue tungkol sa reshuffle, ang kanyang paunang pagtanggi na sumunod ay nakita bilang isang hamon sa otoridad ng NAPOLCOM at maging kalihim ng DILG na siyang pinuno ng komisyon. Alam niyo yung NAPOLCOM, ang chairman dyan, si Remulla at ang sekretary ng DILG ay si Remulla. Yan yung immediate superior, bossing ni Torre. So, itong problema, umabot yung issue sa presidente. Napag-desisyonan na lang na tanggalin si Torre sa pwesto. Nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi ito dahil sa anumang kriminal na kaso, kundi dahil kailangang panindigan ng presidente ang papel ng National Police Commission. Ito ay isang pagpapakita na ang mga institusyon ay mas mahalaga kaysa sa individual na namumuno rito. So, mahirap kasi yan kapag medyo nilalagpasan mo ang otoridad ng isa sa iyong kinoconsider na bossing sa isang ahensya o sa isang institusyon. Mahirap yon. So, dito yung doktrinang at the pleasure of the president ay sinunod. Bilang isang presidential appointee, ang PNP chief ay nagsisilbi sa kasiyahan ng presidente. At na anytime pwede siyang tanggalin ng presidente. Hindi na kailangan magbigay ng legal na rason. Basta't ito'y para sa kabutihan ng publiko at ng institusyon. Anytime the PNP chief may be removed, may be replaced by the president. Walang kailangan na legal na dahilan. So sa kabila ng kanyang mabilis na pagkakaalis, malaki ang posibilidad na maitalaga si General Torre sa isang mas sensitibo at mataas na posisyon sa gobyerno. Bagamat maraming nalungkot dito, marami din naman na nagsasabi, ay, hindi pa pwedeng walang kapalit na pwesto yan. So sa parte ng presidente, ang sinasabi ng mga nasa Malacanang ay malakas pa rin ang tiwala ng presidente sa general. Ayon kay DILG Secretary Remulla, naniniwala pa rin ang presidente sa kakayahan at karanasan ni General Torre. May mga ulat na kinukonsider siya para sa isang bagong kritikal na posisyon. Hindi ito pagpaparusa kundi isang madiskarting hakbang para ayusin ang isang issue sa institusyon. Sa maikling panunungkulan ni General Torre, pinangunahan niya yung matagumpay na operasyon tulad ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Apollo Kibuloy
Pinakita niya rito ang kanyang kakayahan na tuparin ang mga sensitibong utos. So, yung pagtanggal kay Tory ay lumikha na isang logistical na problema sa PNP. Bilang isang 4-star general, mas mataas ang kanyang ranggo kaysa sa kanyang kapalit na si Lieutenant General Nartates. Ang pagbibigay sa kanya ng bagong mataas na posisyon sa labas ng PNP ay magiging win-win, no, na sitwasyon yan. Magagawa niya magretiro mula sa serbisyo ng pulisya at tanggapin ang bagong tungkulin habang nalilinawan ng daan para kay Nartates na makuha ang 4-star na ranggo bilang PNP chief nang walang anumang conflict. Marami ang nalungkot dito dahil hinangaan nila ang General Torre dahil sa ipinakita nitong tapang at mahigpit na pagsunod sa mga umiiral na batas sa ating bansa. At sana naman ay totoo ang ating nabalitaan na siya ay mabibigyan ng panibagong posisyon na mas sensitibo ang nature of the functions. At ako nga kung mabubuo lang yung Truth Commission na yan o isang task force na may kinalaman sa pagbuwag ng mga sindikato dyan sa mga contractors na pumapasok dyan sa DPWH, yung mga sangkot sa korupsyon na yan. Abay kung si General Torre ang mamumuno sa isang gantong klaseng ahensya o grupo, komisyon o ad hoc committee ay maganda. Sigurado ang kalalabasan sapagkat itong tao na to walang sinasanto. Kapag nakikitang mali, ay kailangang ituwid ang isang mali. At kung kailangan sundin ang batas, tamaan na kung sino ang tatamaan sa kanyang ipinatutupad na utos na sumasang-ayon sa mga umiiral na batas sa ating bansa. So sana ay itong pagkawala niya sa PNP ay hindi tuluyang pagkawala rin ni General Torre sa ating pamahalaan. At sana'y siya ay mabigyan pa uli ng pagkakataon na manungkulan, no, sa ating bayan at tumulong sa kasalukuyang pamahalaan na pangunahan ang pagpusa sa mga corrupt na public officials at mga corrupt din na kasangbuat ng mga public officials katulad ng mga kontratista sa ating pamahalaan.